Habang nakatutok ang mga mata ng mundo sa Ukraine, may isang malaking pangyayari na nagaganap sa timog ng hangganan ng Rusya. Hayagang nag-alsa ang Azerbaijan laban sa Moscow. Simula noong nakaraang taon ng pabagsakin ng Russia, ang isang sibilyang eroplano ng Azerbaijan, kung saan namatay ang 12 ng tao. Pagkatapos, kamakailan lang, lalo pang lumala ang mga pangyayari. 2 taga-Azerbaijan ang namatay habang nasa kustodiya ng Rusya matapos umanong pahirapan. Isang nakakagulat na pangyayari na naging sukdulan na. Hindi maayos ang lahat sa Caucasus. Maraming tao may maisip ang Rusya at Azerbaijan kapag naririnig nila ang tungkol sa mga pandaigdigang tensyon, ngunit tumitindi ang tensyon sa diplomasya sa pagitan ng Rusya at Azerbaijan. Kamakailan nagsagawa ang mga autoridad ng Rusya ng malawakang operasyong pangpulisya. Mahigit 50 katao ang inaresto, pawang mga etnikong Azerbaijani o mamamayang Ruso mula Azerbaijan. Bilang tugon, naglunsad ang Azerbaijan ng malawakang crackdown. Inaresto nito ang mga pangunahing personalidad ng Russian state media at isinara ang mga sentrong pangkultura ng Russia sa buong bansa. Pero hindi lang yan. Habang tumitindi ang tensyon sa Moscow, tahimik na bumubuo ang bako ng mga bagong alyansang militar kasama ang Israel, Turkey at Estados Unidos. At sa tulong nila, lalong lumalakas ang Azerbaijan at gumagawa ng matitinding hakbang na diretsahang hinahamon ang Russia at Iran. Ang mga nangyayari ngayon sa South Caucasus ay maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa buong Eurasia. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng iyon. Simulan na natin. Ang ganitong mga kwento ay bihirang mapunta sa mainstream. Nawawalan ng impluensya ang Russia sa sarili nitong bakuran? Hindi yan ang gusto ng algorithm na makita mo. Kung nanonood ka pa, mag-like at mag-subscribe. Nakakatulong ito para makarating ang video sa mas maraming tao na gustong malaman ang totoong kwento. Mahalaga ka sa amin upang tunay na maunawaan ang kahalagahan ng tensyon sa pagitan ng Rusya at Azerbaijan. Dapat nating balikan kung paano ito nagsimula. Simula dekada 1800 kontrolado na ng Russia ang Azerbaijan bilang bahagi ng Imperyong Ruso. Noong ika-20 siglo nang mabuo ang Unyong Sobyet, naging isa sa mga republika nito ang Azerbaijan. Hindi lang ibig sabihin nito na naimpluwensyahan lang ito ng Moscow, kundi pinamunuan talaga ito ng Moscow. Kontrolado ng sistemang Sobyet ang ekonomiya, edukasyon at politika. Si Haidar Aliyev ay isa sa mga pinakamahalagang tao noong panahong iyon. Nagtrabaho siya sa KGB, ang lihim na pulisya ng Unyong Sobyet, at naging pinuno ng Soviet Azerbaijan. Pinagkatiwalaan siya ng Moscow at umakyat sa mataas na posisyon sa pamahalaang Sobyet. Ang kanyang pamumuno ay nagpakita ng malapit na ugnayan ng Azerbaijan sa sistemang Sobyet. Kahit nagdala ang Unyong Sobyet ng mga pag-unlad gaya ng kalsada, pabrika at paaralan, mahigpit pa rin nito kinontrol ang Azerbaijan. Nang bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1991, nakamit ng Azerbaijan ang kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng katatagan. Kaagad na nasangkot ang Azerbaijan sa marahas na labanan laban sa Armenia sa rehiyon ng Nagorno-Karabakh. Ang lugar na ito ay nasa loob ng Azerbaijan, ngunit karamihan sa mga naninirahan dito ay mga etnikong Armenian. Libo-libo ang namatay sa malupit na digmaan. Ang Rusya, na siyang pinakamakapangyarihang bansa pa rin sa rehiyon, ay namagitan. Nagbenta siya ng armas sa dalawang panig habang nagpapanggap bilang tagapamayapa. Nasa mahirap na sitwasyon ang Azerbaijan. Kailangan nito ang tulong ng Rusya para pamahalaan ang sigalot, ngunit nais din nitong makipag-ugnayan sa kanluran. Ang Estados Unidos at mga bansa sa European Union ay interesado sa langis at gas ng Azerbaijan. Nakita ng Baku ang pagkakataong ito para paunlarin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanila. Si Haidar Aliyev, na naging presidente ng Malayang Azerbaijan noong 1993 ay marunong maglaro sa magkabilang panig. Napanatili niya ang magandang relasyon sa Russia habang binuksan ang pinto para sa mga kumpanya at pamahalaan sa kanluran. Ang pagbabalanseng ito ang nagpaunlad sa Azerbaijan. Ang Gabala Radar Station sa Russia ay isang halimbawa ng kooperasyong ito. Noong 2002, pinayagan ng Azerbaijan ng Russia na patuloy na gamitin ang base militar na ito. Nakatulong ito sa Moscow na masubaybayan ang mga aktibidad sa rehiyon. Patunay ito na malakas pa rin ang relasyon ng dalawang bansa. Noong 2022 sila'y pumirma ng bagong kasunduan, ang Deklarasyon sa Alyadong Pakikipag-ugnayan. Magtutulungan sila sa kalakalan, seguridad, at iba pang mga isyu. Sa papel,
Mukhang matatag ang partnership na ito. Ngunit may mga pagbabagong nagaganap sa ilalim nito. Nagiging mas kumpiyansa na ang Azerbaijan. Nakabuo na ito ng mas malapit na ugnayan sa Turkey, isang makapangyarihang bansa sa rehiyon at miyembro ng NATO. Nagsimula rin itong makipagtulungan ng mas malapit sa Israel, lalo na sa teknolohiyang militar. Malaki ang papel ng mga drone ng Israel sa tagumpay ng Azerbaijan sa digmaan laban sa Armenia noong 2020. Mahalagang sandali ito dahil ipinakita na hindi na kailangang umasa ng Baku sa mga sandata ng Russia. Dahil dito, nanghihina na ang impluensya ng Russia. Ang pananakop nito sa Ukraine noong 2022 ay nagbaling ng atensyon at mga yaman nito palayo sa South Caucasus. Ito ay nagbigay sa Baku ng mas malaking kalayaan na kumilos ng mag-isa. Habang nangyayari ito, ang ekonomiya ng Azerbaijan ay patuloy na umuunlad nitong mga nakaraang taon ayon sa mga numero. Noong 2024 ang gross domestic product ay lumago ng 4.6%, habang ang non-oil sector ay tumaas ng higit sa 7%. Inaasahang patuloy ang pag-usbong batay sa mga projection para sa 2025. Inaasahang lalaki ito ng 3.5% at ang gross domestic product ay aabot sa halos $75 bilyon. Ang pag-export ng enerhiya, mga rutang pangkalakalan, at mga dayuhang pamumuhunan ay nagpapalakas sa ekonomiya ng Azerbaijan. Nangangahulugan ito na unti-unting nawawala ang pag-asa sa Moscow. Tingnan natin ang mga pangyayari na nagtulak sa Azerbaijan na kumawala sa Russia. Ano nga ba talaga ang sumira sa relasyon ng Russia at Azerbaijan? Hindi lang ito isang pangyayari, kundi sunod-sunod na mga kaganapan na nagpatong-patong hanggang sa may pumutok. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap noong Disyembre 2024 ng pabagsakin ng Russia na misail ang eroplanong pampasahero ng Azerbaijan. At para malinaw sa lahat, hindi ito isang eroplanong militar. Puno ito ng mga sibilyan, pamilya, manggagawa, estudyante, at 12 ng tao ang napatay. Agad at matindi ang naging reaksyon sa Azerbaijan. Lumala ang sitwasyon dahil sa tugon ng Russia. Sa halip na humingi ng tawad, binaliwala lang ito ng Moscow bilang pagkakamali at nagpatuloy. Para sa Azerbaijan, hindi lang iyon kapabayaan, kundi insulto rin. Nagprotesta ang mga tao sa kalsada. Galit sila, hindi lang dahil sa pag-atake kundi dahil parang balewala sa Russia ang buhay nila. Hindi rin nanahimik ang gobyerno. Pinatigil nito ang mga eroplanong Ruso, kinansela ang mga kasunduang pangkalakalan at hayagang kinundena ang Moscow. Hindi lang ito tungkol sa isang trahedya, kundi sa mga taong naipong pagkadismaya na sumabog na. Lumakas at mas naging independyente ang Azerbaijan. Hindi na ito pumapayag na tratuhin lang bilang batang kasosyo. Ang insidenteng ito ng eroplano ay nagpakita na wala ng kontrol ang Russia at handa nang ipakita iyon ng Baku. Ilang buwan lang ang lumipas, dumating ang isa pang dagok noong huling bahagi ng Hunyo ngayong taon. Sa Yekaterinburg, Russia, niraid ng pulis ang mga tirahan ng migranteng manggagawa. 2 Azerbaijani na magkapatid ang namatay matapos arestuhin at ikulong. Malabong paliwanag ang ibinigay ng Russia, ngunit maraming Azerbaijani ang naniniwalang sinadya ito. Itinuturing nila itong sinasadyang pang-aabuso. Muling nagalit ang publiko. Nagkaroon ng mga protesta sa Baku at sa pagkakataong ito, mas matindi ang naging aksyon ng gobyerno. Isinara ng Russia ang mga media outlet at inaresto ang mga mamamahayag na may kaugnayan sa Moscow. Lumabas na ang opisina ng Sputnik, ang propaganda network ng Kremlin sa Baku ay naging sentro ng Russian Federal Security Service. Isinara ang mga paaralang Ruso at mga sentrong pangkultura. Kinansela ang maliliit na kaganapan gaya ng gabi ng pelikulang Ruso at mga klase sa wika. Malinaw ang mensahe ng Azerbaijan. Puputulin nito ang ugnayan hindi lang sa politika, kundi maging sa kultura. Masakit ang mga pangyayaring ito dahil parang personal ang tama sa amin. Ang Russia ay nagpakita ng kawalan ng respeto, pagpapahalaga, at pagturing na kapantay sa mga tao, na higit pa sa politika o estratehiya. Ang ganitong pakiramdam ay hindi madaling mawala, at hindi lang publiko ang nakaramdam nito. Kumilos na ang gobyerno na parang nasa rurok na, ngunit matagal nang nagsimula ang tunay na pagbabago sa mahabang hidwaan sa Nagorno-Karabakh.
Ang rehiyong ito ay matagal nang pinanggagalingan ng tensyon. Noong 2020 naglunsad ang Azerbaijan ng opensiba at nabawi nila ang malaking bahagi ng teritoryo mula sa Armenia. Pumasok ang Rusya at nagpadala ng mga peacekeeper para mapanatili ang kapayapaan sa sitwasyon. Nagbigay iyon ng malaking impluensya muli sa Moscow, pero hindi pa tapos ang Azerbaijan. Noong 2023, naglunsad ito ng panibagong operasyon at muling nabawi ang buong kontrol sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, hindi na nito kinailangan ang tulong ng Rusya. Inutusan nito ang mga tagapamayapang Ruso na umalis noong 2024. Ipinapakita ng pangyayaring ito na ganap ng may kontrol ang Azerbaijan sa sariling teritoryo at hindi na nangangailangan ng pahintulot ng Moscow para kumilos. Sa pagbisita ni Pangulong Ilham Aliyev sa Moscow noong sumunod na taon, hindi man lang niya nabanggit ang Nagorno-Karabakh. Sa halip, pinag-usapan niya ang kalakalan at rutang pangtransportasyon. Malaki ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Tahimik ngunit malinaw na paraan iyon ng pagsasabi na wala nang pakialam ang Russia sa mga panloob na usapin ng Azerbaijan. Nagbago na ang balanse ng kapangyarihan. Lahat ng ito ay nangyari habang abala ang Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Simula 2022 pinghinan ng digmaang iyon ang militar, ekonomiya at atensyon ng Russia. Nakatutok ang Moscow sa digmaan, muling pagtatayo at pagharap sa mga parusa na nagdulot ng puwang sa Timog Caucasus. Napansin agad ng Azerbaijan ang puwang at kumilos kaagad, maging sa pagpapadala ng makataong tulong sa Ukraine. May mga ulat ding nagpadala sila ng mga armas. Napansin ito ng Russia ngunit hindi ito lubos na nag-react na nagbigay ng mahalagang pahiwatig sa Azerbaijan. Hindi na kasing lakas ng dati ang Russia. Talagang nagbago na ang sitwasyon. Talakayin natin kung paano binubuo ng Azerbaijan ang kinabukasan nito kasama ang makapangyarihang kaalyado tulad ng Estados Unidos, Israel at Turkey at hindi na ito lumilingon sa nakaraan. Bumubuo ito ng mga bagong alyansa, pinapalakas ang militar nito at pinalalawak ang ekonomiya nang hindi umaasa sa Moscow. Hindi lamang ito tungkol sa paglayo sa Russia, kundi pagkuha ng bagong papel sa rehiyon kung saan si Baku ang gumagawa ng mga desisyon. Sa mga kaalyado, si Baku ay matagal nang bumubuo ng ugnayan sa Estados Unidos, Israel at Turkey. At hindi lang basta-basta ang mga piniling ito. Ang mga bansang ito ay may mga layunin na tumutugma sa gusto ng Azerbaijan. Lahat sila ay gustong mapanatiling matatag ang South Caucasus, pigilan ang impluensya ng Iran, at sulitin ang langis at gas ng Azerbaijan. Binabago ng bagong grupo ang sitwasyon sa rehiyon na ikinababahala ng Russia at Iran. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit nangyayari ang pagbabagong ito ay dahil sa enerhiya. Sagana sa langis at natural gas ang Azerbaijan na kailangan ng Europa. Matagal nang umaasa ang Europa sa gas mula sa Rusya. Pero nang salakayin ng Rusya ang Ukraine noong 2022, mabilis itong nagbago. Nagsimulang maghanap ang Europa ng ibang mapagkukunan at sumabak ang Azerbaijan. May Southern Gas Corridor na, isang malaking pipeline na naghahatid ng gas mula sa Georgia at Turkey patungong Europa. Inaasahan ng Italia at Gresya na sa 2027 ang pipeline ay maghahatid ng 20 bilyong kubikometro ng gas taon-taon. Ito'y mahalagang hakbang para sa Europa sa gitna ng pagsisikap nitong maging independyente sa enerhiya mula Russia. Pagkatapos na pabagsakin ng eroplano noong 2024, naging mas seryoso pa ang Europa sa pakikipagtulungan sa Azerbaijan. Nakita na ng mga bansa tulad ng Alemanya ang magiging epekto kaya pumirma sila ng bagong kasunduan sa enerhiya. Sumunod naman ang iba pa. Para sa Azerbaijan, bukod sa pagbebenta ng gas, mahalaga rin ang pagpapatibay ng ugnayan sa mga makapangyarihang bansa para magkaroon ng mas malaking impluensya. Ang mga kasunduang ito ay nagbigay sa Azerbaijan ng higit pa sa pera. Nagbigay rin ito ng kapangyarihan. Kailangan ng Europa ang gas para sa init ng mga bahay at pagpapatakbo ng mga pabrika. Dahil dito, mas malakas na ang posisyon ng Azerbaijan kaysa dati. Ang kita mula sa pag-export ng enerhiya ay nakakatulong din sa kanila sa iba pang paraan. Ginagamit ito para i-upgrade ang mga kalsada, palawakin ang mga rutang pangkalakalan at palakasin ang militar. Dahil nakikita na ng Europa ang Azerbaijan bilang mahalagang katuwang sa enerhiya, mas madalas na rin nilang pinag-uusapan ang seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Ang insidente ng pagpabagsak noong 2024 ang nagdulak sa mga pag-uusap na ito na usad. Nakita ng Europa na hindi na maaasahan ng Russia, kaya lumapit sila sa Baku. Ang pagbabagong iyon ay nagbigay sa Azerbaijan ng mas malakas na tinig sa politika ng Europa at mas pinakikipaghamong salungatin ng Russia. Ngunit hindi lamang enerhiya ang dahilan sa kahalagahan ng bagong alyansang ito. Isa pang mahalagang aspeto ang suportang militar.
Ang Israel ay isa sa pinakamahalagang katuwang ng Azerbaijan sa larangang ito. Noong mga digmaan sa Nagorno-Karabakh noong 2020 at 2023, gumamit ang Azerbaijan ng mga drone at armas mula sa Israel upang mabawi ang kanilang mga teritoryo. Ang mga kagamitang ito ang nagbigay ng malaking kalamangan sa Azerbaijan sa labanan. Pagkatapos ng insidente ng eroplano noong 2024, mas lalo pang naging malapit ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga sistema ng depensa sa himpapawid at magbahagi ng impormasyon. Itinuturing ng Israel na mahalagang kaalyado ang Azerbaijan dahil katabi nito ang Iran. Dahil sa lokasyong iyon, mas madali para sa Israel na subaybayan ang Iran. Lumago ang ugnayang militar sa pagdaan ng panahon na siyang posibleng simula ng drama para sa Iran. Noong Hunyo 2025, biglang inatake ng Israel ang Iran, tinamaan ang ilang pasilidad militar at nuklear sa buong bansa. Mabilis at tiyak ang mga pag-atake at marami ang nabigla rito. Ngunit ang talagang nagpasidhi ng sitwasyon ay ang posibleng pinagmulan ng mga pag-ataking iyon. Naniniwala ang Iran na ginamit ng Israel ang Azerbaijan para isagawa ang operasyon. Agad na nagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Azerbaijan ang pahayag na iyon. Sa pag-atake, nagulat ang mga tao sa hilagang Iran, lalo na malapit sa hangganan ng Azerbaijan, na nakakita sila ng mga drone at nakarinig ng eroplanong lumilipad. May mga nagsabing nakakita sila ng mga drone na lumilipad mula sa Azerbaijan. Umalma rin ang mga residente sa Nakhchivan, bahagi ng Azerbaijan na hiwalay sa iba pang bahagi nito, tungkol sa di pangkaraniwang aktibidad sa kalawakan. Mabilis na itinanggi ng Iran ang Baku, na nagsasabing pinayagan nito ang Israel na gamitin ang kanilang teritoryo para sa mga pag-atake. Ayon sa inaasahan, nagreklamo ang mga lider ng Iran sa Azerbaijan. Inakusahan nila itong tumutulong sa Israel at humingi ng paliwanag. Direktang tinawagan ng Pangulo ng Iran ang Pangulo ng Azerbaijan at humingi ng paliwanag. Nagbabala ang Iran na hindi nila palalampasin ang anumang kooperasyon ng Baku at Tel Aviv na nagbabanta sa kanilang seguridad, ayon sa pahayag ng Foreign Ministry ng Iran. Ngunit itinanggi ng Azerbaijan ang mga paratang. Sinabi nilang wala silang kinalaman sa mga pag-atake. Gayunpaman, pinagsuspetsahan ng Iran ang tiyempo at mga ulat mula sa mismong lugar. Mas lalong naging sensitibo ito nang tamaan ng mga airstrike ng Israel ang ilang target sa East Azerbaijan, Iran. Ang lugar na iyon ay tinitirhan ng maraming etnikong Azerbaijani, kaya't ang pag-atake ay hindi lamang itinuturing na military strike, kundi parang personal na rin. Naniniwala rin ng Iran na matagal nang may operasyon ang Israeli intelligence sa loob ng Azerbaijan. Naniniwala sila na ginagamit ito ng Israel bilang basehan para mangalap ng impormasyon tungkol sa Iran. Iyan pa ang isa sa mga dahilan kung bakit labis na nababahala ang Tehran. Pero heto pa ang lalong nagpasiklab sa isyu. Kahit na itinanggi ng Azerbaijan na tumutulong ito sa Israel, hindi rin nito kinondena ang pag-atake. Malaki ang naging ibig sabihin ng pananahimik na iyon para sa Iran. Napaisip tuloy ang Tehran na palihim na sinusuportahan ng Baku ang mga kilos ng Israel, kahit hindi ito lantaran na inaamin. Delikado na ang sitwasyon. Nakikita na ng Iran ang Azerbaijan bilang posibleng banta, hindi lang kapitbahay. Nag-aalala siya na maaaring ipagpatuloy ng Israel ang mga operasyon mula sa Azerbaijan na posibleng magdulot ng higit pang sigalot. Kaya ngayon, mas tensyonado na kaysa dati ang relasyon ng Iran at Azerbaijan. Itinuturing ng Israel ang Azerbaijan bilang mahalagang alay sa rehiyon. Tinuturing ito ng Iran bilang lumalaking problema. Naiipit ang Azerbaijan sa gitna. Sinusubukang panatilihing malapit ang mga bagong kaalyado habang iniiwasan ang banggaan sa Tehran. Mapanganib ang posisyon na ito at isang maling galaw ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Ngunit narito ang isang bagay na maaari nating pag-isipan. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, nadamay ang Azerbaijan sa mga maling akusasyon. Matapos ang mga pag-atake, daan-daang pekeng account sa social media ang nagpakalat ng katulad na mensahe na ang mga drone ng Israel ay nagmula sa Azerbaijan. Mabilis magkakaugnay at malinaw na layuning manggulo ang mga post. Marami ang gumamit ng pekeng mapa at inedit na mga video para magmukhang totoo. Pero wala namang tumugma sa mga ito. Walang basehan ang mga distansya at kulang sa ebidensya. Pero nagawa na ang pinsala. Hindi naman layunin na may mapatunayan, kundi pag-awayin ang Iran at Azerbaijan. Hindi tumahimik ang Azerbaijan. Ang kanilang parlamento, sa pamamagitan ng isang espesyal na komisyon na nakatutok sa panghihimasok mula sa labas, ay nagsabing naging target ang bansa ng isang malawakang kampanya ng disinformasyon. Ang layunin ay magdulot ng tensyon sa pagitan ng Baku at Tehran sa panahong ang rehiyon ay kinakabahan na. Ayon sa mga opisyal ng Azerbaijan, mahigit 1,000 pekeng account ang kasangkot sa kampanya
karamihan ay konektado sa mga network na nag-ooperate sa Iran at Armenia. Pero sa likod ng lahat ng ito, malakas ang paniniwala na ang Rusya ang siyang nagmamaniobra. Akma ang estratehiya. Gumawa ng alitan sa pagitan ng mga magkapitbahay, panatilihing magulo ang rehiyon at ilihis ang atensyon mula sa sarili mong mga problema. Ginamit na ito ng Rusya noon at dahil nawawalan ito ng impluensya sa South Caucasus, may dahilan ito para subukang pabagalin ang pag-asenso ng Azerbaijan. Sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa Iran na maghinala kay Baku, maaaring pahinain ng Rusya ang dalawa at mapanatili ang kahalagahan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, umiwas ang Azerbaijan. Sa halip na mahulog sa bitag, lumaban si Baku. Itinanggi nito ang mga paratang, nanawagan ng kalma, at nilinaw na wala itong kinalaman sa mga pag-atake ng Israel. Inulat na nagbigay ang mga opisyal ng Azerbaijan ng ebidensya sa Iran na nagpapakita kung paano dinisenyo ang kampanya para maghati-hati ang mga tao. Kung tinanggap man o hindi ito ng buo ng Tehran, malinaw ang mensahe, hindi interesado ang Azerbaijan na madamay sa laban ng iba. Hindi lang ito tungkol sa mga peking post, kundi sa kontrol. At para sa Rusya, ito ay huling pagsubok na mapanatili ang kapit nito sa isang rehiyon na unti-unting lumalayo sa kanila. Natuklasan ng Azerbaijan ang pinsala at inilantad ito bago pa man ito lumala. Dahil hindi na makontrol ng Rusya ang Azerbaijan, nagsasagawa na ito ng mga kampanya para sirain ito ng mga kalapit bansa nito. Nakakabaliw, di ba? Lumipat tayo sa isa pang mahalagang kaalyado, ang Estados Unidos. Sa loob ng ilang taon, nakipagtulungan ang United States at Azerbaijan sa kontraterorismo at pagsasanay militar. Tinulungan ng mga Amerikanong tagapayo ang mga puwersang Azerbaijani para harapin ang mga banta at protektahan ang kanilang teritoryo. Pero pagkatapos ng 2024, lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Itinuturing na ng Estados Unidos ang Azerbaijan bilang mahalagang kaalyado sa rehiyong nababawasan ng impluensya ang Russia at Iran. Mahalaga ang lokasyon ng Azerbaijan. Katabi ito ng Iran at malapit sa gitnang silangan, na nagbibigay sa United States ng mas magandang pananaw sa mga pangyayari sa lugar. Mas bukas ang Washington sa pakikipagtulungan sa Azerbaijan sa seguridad ng rehiyon. Kabilang dito ang pagbabahagi ng impormasyon at pagtangkilik sa proteksyon ng hangganan. Kasama rito ang pagsuporta sa Azerbaijan laban sa presyo ng mas malaking kapangyarihan, hindi lang sa militar. Tungkol ito sa pagbuo ng pangmatagalang pakikipagpartner na nagbibigay ng kailangan ng magkabilang panig. Para sa United States, ito'y tungkol sa pagbabantay sa Iran at pagsubo sa pag-impluensya ng Russia. Para sa Azerbaijan, mahalagang magkaroon ng matitibay na kaalyado na makakatulong sakaling lumala ang tensyon. Lahat ay nakikinabang dito. Pagkatapos, narito naman si Turkey. Malalim ang relasyon ng Turkey at Azerbaijan. Magkakapareho sila ng wika, may magkakaugnay na kultura, at matagal nang nagdadamayan. Noong 2021, nilagdaan nila ang Shusha Declaration na may mahalagang bahaging pangako sa larangan ng militar. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na kung may bansang maaatake o babantaan, agad itong tutulungan at susuportahan ng iba pang mga kasapi. Malaking bagay iyon, lalo na sa rehiyong mataas ang tensyon. Tinawag din nito ang para sa magkasanib na pagsasanay militar, modernisasyon ng mga sandatahang lakas, at mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga Security Council. Sa madaling salita, mas pinapalapit nito ang dalawang militar at nilinaw na kikilos sila bilang iisa kung kinakailangan. Mahalaga rin ang oras at lugar ng paglagda. Nangyari ito sa Shusha, isang lungsod na nabawi ng Azerbaijan noong digmaan sa Nagorno-Karabakh noong 2022. Ang seremonya sa Armenia ay nagpadala ng malakas na mensahe sa buong rehiyon. Malinaw sa lahat ang suporta ng Turkey sa pag-angkin ng Azerbaijan sa teritoryo at tagumpay nito sa militar. Tinatalakay rin sa deklarasyon ang kooperasyon sa ekonomiya at enerhiya. Nagkasundo ang dalawang bansa na magpatuloy sa pagtutulungan at palakasin ang kanilang papel sa seguridad ng enerhiya ng Europa. Nangako rin sila na palakasin ang kalakalan, magpatayo ng infrastruktura, at pagandahin ang transportasyon. Kasama rito ang suporta para sa Zangezur Corridor. Dahil dito, mauugnay na ang mainland ng Azerbaijan sa Nakhchivan exclave nito sa pamamagitan ng Timog Armenia. Ang Shusha Declaration ay nagbigay sa Azerbaijan ng makapangyarihang kaalyado sa Turkey na maaaring tumulong dito na labanan ang presyon mula sa Russia at Iran. Para sa Turkey, ito ay pagkakataon para palawakin ang impluensya sa South Caucasus at patatagin ang ugnayan sa kapwa bansang Turkic. Para sa dalawang bansa, ito isang malinaw na senyales na handa silang hubugin ng magkasama ang kinabukasan ng rehiyon. Matapos bumagsak ang eroplano noong 2024, pinaigting nila ang magkasanib na pagsasanay at pagpaplano ng depensa.
Ang Turkey ay miyembro ng NATO, kaya ang suporta nito ay nag-uugnay sa Azerbaijan sa mas malawak na network. Ito ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon at impluensya. Nais ng Turkey na maging pangunahing manlalaro sa enerhiya at kalakalan. At swak na swak dito ang Azerbaijan. Bumubuo sila ng mga bagong ruta para sa gas, langis, at kalakal na umiiwas sa Russia at Iran. Ang partnership na ito ay hindi lang pagkakaibigan kundi pagpapalakas sa rehiyong mabilis magbago ang kapangyarihan. At ito ay nagiging epektibo. Hindi na itinuturing na maliit na bansa ang Azerbaijan na napapalibutan ng mga mas makapangyarihang bansa. Nagiging mahalagang manlalaro na ito na may matitibay na kaalyado at malinaw na direksyon. Ang bagong grupong ito, Azerbaijan, Estados Unidos, Israel at Turkey. Hindi lang tungkol sa enerhiya o depensa. Tungkol ito sa pagtutol laban sa Russia at Iran. Ang Azerbaijan ay isang bansang Muslim na may naiibang pamamalakad kumpara sa Iran. Mas bukas, moderno, at nakatuon ito sa pag-unlad kaysa sa mahigpit na pamumunong panrelihiyon. Dahil dito, pabor ito sa mga bansang may tensyon sa Iran tulad ng Estados Unidos at Israel. Ang hangganan ng Azerbaijan sa Iran ay nakakatulong din upang mabantayan ang nangyayari sa kabila nito. Suriin natin kung paano binabago ng mga bagong ugnayang ito ang buong rehiyon mula sa galit ng Rusya hanggang sa lumalaking pag-aalala ng Iran. Dismayado ang Moscow sa mga pangyayari, mawawala sa kanila ang malapit na katuwang sa rehiyon ng walang magagawa. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng Rusya at Azerbaijan at nagbabanta na ang mga personalidad ng state media ng Rusya. Sa gitna ng madramang pangyayari, naglabas na ng galit ang pinakamalalakas na boses ng Kremlin nang walang pigil. Tinutukoy ko ang ating mga kapitbahay. Nakakalungkot, saan kaya ito papunta? Wala sa buting tutungan. Sa pinakamababa, hahantong ito sa matinding pagkalugi sa ekonomiya lalo na kung pangatlo ang Russia pagdating sa dami ng kalakalan gaya ng sa kaso ng Azerbaijan. At gaya ng alam mo, hindi langis at gas ang ini-export natin sa Azerbaijan, kundi sabihin na nating mga produktong may mas mataas na dagdag na halaga. Si Vladimir Solovyov, kilalang propagandista ng Russia, ay nagbabala na ang Russia at Azerbaijan ay may 300 kilometrong hangganan. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang mga kasalukuyang pangyayari, maaaring maging problema ang hangganang iyon. Binanggit din niya ang kalakalan. Pinaalalahanan ang Azerbaijan na ang Rusya ang pangatlong pinakamalaking kasosyo nito sa kalakalan, na nagpapalinaw sa kanyang mensahe. Kung patuloy na lalaban ang Baku, maaaring gumanti ang Moscow sa ekonomiya o mas malala pa. Si Sergei Mardan, isa pang taga-Russia, ay lalo pang nagpalala nito. Sinabi niya na dapat pag-isipang mabuti ng Russia ang kaligtasan ng Azerbaijan sa pagpapatuloy ng operasyon sa Dagat Caspian. Isa iyon sa lantad na banta sa pag-export ng langis at gas ng Azerbaijan. Ang iba pa sa Russian State TV ay mas lumayo pa. May ilan na nagsimulang magsalita tungkol sa mga pag-atake ng misail at aksyong militar. Hindi lang galit ang tono, kundi delikado rin. Hindi na bago ang ganitong pananalita sa Russian media, pero ipinapakita nito kung gaano nakababa ang relasyon. Hindi na itinuturing na kapartner ng Moscow ang Azerbaijan. Itinuturing itong problema, at habang mas lumalapit ang Baku sa United States, Israel at Turkey, mas nagiging agresibo ang mga banta ng Russia. Talakayin natin kung paano binabago ng bagong grupo sa paligid ng Azerbaijan ang laro sa South Caucasus. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang nangyari pagkatapos ng digmaan noong 2023 sa Nagorno-Karabakh. Mabilis at matatag na operasyong militar ang isinagawa ng Azerbaijan para muling makontrol ang buong rehiyon. Malaking pagbabago na iyon, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay lalong nagpalaki sa kahalagahan nito. Mahigit 100,000 etnikong Armenyo na matagal nang naninirahan sa Nagorno-Karabakh ang nag-empake at umalis. Tumawid sila sa Armenia. Iniwanan ang kanilang tahanan, paaralan at komunidad. Isang makirot na sandaling nagdulot ng krisis sa makatao at matinding dagok sa Armenia. Sa mahabang panahon, umasa ang Armenia sa Russia para protektahan ang mga Armenian sa Nagorno-Karabakh. Itinalaga ang mga peacekeeper ng Russia matapos ang digmaan noong 2020 at maraming Armenian ang naniniwalang makikialam sila kung lalala ang sitwasyon. Pero nang pumasok ang Azerbaijan, hindi sila pinigilan ng Russia. Nanatili lang sa gilid ang mga peacekeeper. Ang katahimikan na yun ay nagsabi na ng lahat. Napagtanto ng Armenia na hindi na ito makakaasa sa Moscow. Nawala na ang tiwala, at nang masira ang tiwalang yon, nagsimulang maghanap ng bagong mga kaalyado ang Armenia. Doon na pumasok ang Estados Unidos at Europa. Noong 2024 nagkasundo ang Armenia at Azerbaijan tungkol sa ilang pinagtatalunang baryo sa kanilang hangganan. Ang alitan sa mga baryong ito ay tumagal ng maraming taon dahil inaangkin ng magkabilang panig ang mga ito.
Ang kasunduan ay isang malaking hakbang patungo sa kapayapaan. At ang mas mahalaga pa rito ay hindi kasali ang Rusya. Sinuportahan ng United States at Europa ang mga pag-uusap at nilagdaan ang kasunduan nang wala ang Moscow. Palatandaan ito ng nagbabagong balanse ng kapangyarihan. Ipinakita ng Azerbaijan na kaya nitong pamunuan ang sariling negosasyon. Para sa Armenia, ito'y isang mahirap ngunit kinakailangang hakbang patungo sa bagong alyansa. Ngunit habang humuhupa ang isang sigalot, may panibagong umiinit. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa isang kalsada. Nais ng Azerbaijan na magtayo ng rutang transportasyon sa timog ng Armenia upang maikonekta ang kanilang pangunahing lupain sa Nakhchivan, isang maliit na bahagi ng bansa na nahiwalay ng teritoryo ng Armenia. Ang proyektong ito ay tinatawag na Zangezur Corridor. Ayon sa Azerbaijan, ang rutang ito ay magpapabilis ng daloy ng kalakal, magpapalakas ng ekonomiya, at magpapatatag ng ugnayan nito sa Turkey at Europa. Pero hindi lang kalakalan ang usapan dito. Tungkol din ito sa kontrol. Kamakailan, sinuportahan ng Rusya ang koridor upang maglagay ng mga peacekeepers sa ruta at kontrolin ang daloy ng kalakal. Maaaring magkaroon ng bagong paraan ang Moscow para manatili sa rehiyon, ngunit nagbago na ang sitwasyon. Ngayon, malakas na ang suporta ng Azerbaijan mula sa Turkey, Israel, at United States. Dahil sa suporta nito, mas malamang na mangyari ang koridor. Pero mas nagiging delikado rin ito. Matalas ang pagbabantay ng Iran sa Zangezur Corridor na nakikita nito bilang banta sa sariling impluensya sa Armenia na nakahangganan nito. Kung maitayo ang kalsada, maaaring maputol ang akses ng Iran sa Armenia at mabawasan ang papel nito sa kalakalan sa rehiyon. Nag-aalala ang Tehran na maaaring gamitin ng Azerbaijan, kasama ang tulong ng mga bagong kaalyado, ang koridor upang palibutan o limitahan ang galaw ng Iran. Noong 2024 malinaw na tinanggihan ng mga opisyal ng Iran ang proyekto. Nagbabala sila na gagawin nila ang lahat ng hakbang, kabilang ang paggamit ng puwersang militar kung kinakailangan upang pigilan ito. Dahil dito, tumaas ang tensyon sa buong rehiyon. Nababahala rin ang Armenia. Ayaw nitong isuko ang lupa o kontrol at natatakot itong maipit sa pagitan ng Azerbaijan at Iran. Ang proyektong kalsada, bagamat mukhang simple, ay malaking pinagmumulan ng tensyon. Kung itutuloy ito ng walang maingat na pagpaplano, maaaring humantong sa mas malawak na labanan. Habang nangyayari ito, ang Baku ay bumubuo ng mga bagong relasyon na binabago ang kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa United States, Israel o ng Turkey. Pinapalakas din ng Azerbaijan ang relasyon nito sa mga bansang gitnang Asya gaya ng Kazakhstan. Naghahanap ang mga bansang ito ng mga bagong ruta ng kalakalan na hindi umaasa sa Russia at nag-aalok ang Azerbaijan ng bagong daan pasulong. Isang problema ito para sa Moscow. Sa mahabang panahon, ginamit ng Russia ang mga grupo tulad ng Collective Security Treaty Organization para kontrolin ang mga dating bansang Soviet. Ngunit nawawalan na ng impluensya ang mga grupong iyon. Hindi na interesado ang Azerbaijan na maging bahagi ng orbit ng Russia at nakatingin na ito sa labas. Nakikialam na rin ang China, bagamat tahimik, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura ng Azerbaijan tulad ng mga kalsada, daungan, at rails ng tren. Ang mga proyektong ito ay akma sa mas malaking estratehiya ng kalakalan ng China, pero sinusuportahan din nila ang mga pagsisikap ng United States at Europa na bumuo ng mga supply chain na umiiwas sa Russia. Isa sa pinakamalalaking halimbawa nito ay ang Middle Corridor. Ang rutang pangkalakalan na ito na tumutulay sa Asya at Europa ay dumadaan mismo sa Azerbaijan. Mahalaga ito dahil iniiwasan nito ang Russia at Iran. Kaya mabilis ang paglago nito. Noong 2023, nakapaglipat ito ng 6.5 milyong tonelada ng kargamento. Sa 2025, posibleng umabot ito ng 15 milyon. Nakikipagtulungan ang Kazakhstan at Georgia sa Azerbaijan para palawakin ito. Para sa China, ito ay mas mabilis na daan patungong Europa. Nakikita ng Europa na ang Azerbaijan ang susing bansa para ligtas na makakuha ng produkto at enerhiya nang hindi umaasa sa Moscow. Kaya't hindi lang ito basta bansang daanan, kundi isa ring mahalagang manlalaro sa hinaharap ng kalakalan at politika sa Eurasia. Kaya saan nga ba hahantong ang relasyon ng Azerbaijan at Russia? Sa isang salita, wasak. Ang maingat na partnership na binuo sa kalakalan, kasaysayan, at estratehiyang panrehiyon ay nauwi na sa lantarang pag-aalitan. Mula sa pagbagsak ng eroplano hanggang sa pagkamatay ng mga Azeri sa kustodiya ng Russia, nawala na ang tiwala. At ang Azerbaijan ay hindi lang basta umaalis, kundi lumalaban din matindi.
Malinaw na ipinapakita ng Azerbaijan na tapos na itong sumunod sa mga patakaran ng Moscow sa pag-aresto ng mga personalidad ng Russian media, pagbabawal ng ugnayang pangkultura, at pagpapatibay ng alyansa sa United States, Turkey, at Israel. Pinipili nito ang isang bagong landas. Isa itong landas na inuuna ang sariling interes at tinalikuran ang Russia. Ngunit higit pa ito sa pagkakahiwalay ng dalawang bansa. Ito ay tungkol sa shifting ng power sa buong South Caucasus. Nawalan na ng kontrol ang Russia at pumasok na sa panibagong papel ang Azerbaijan. Ang papel na ito ay may kaakibat na mas malaking impluensya, panganib at pandaigdigang atensyon. Nananatili ang tensyon, galit ang Russia, nagmamasid ang Iran, at mabilis kumilos ang Azerbaijan. Ang susunod na mangyayari ay maaring magbago sa rehiyon sa loob ng maraming taon. Pero isang bagay ang tiyak, wala na ang lumang alyansa at nagsimula na ang bagong kabanata.